Tapat ninyo, isang Toblerone. Ayun, oh. Di ko alam, ba't pagtingin ko sa bag ko, may Toblerone. Kung saan man galing ito, nagti-thank you ako sa kanya. No? So, paborito ko to, pero kung may makakasagot ng tanong ko, the world's smallest but largest troublemaker, ibibigay ko yung Toblerone na to. Made in Switzerland. Wow, di ba? Switzerland ba to? Parang China. Hindi, biro lang. Sige. World's smallest but largest troublemaker. Maliit lang ito. Okay, konting idea, konting clue. Ito ay matatagpuan sa katawan ng tao. Okay. So, hindi siya hayop, hindi siya bagay, ito ay part ng katawan ng tao. Sige, pabilisan, Toblerone. Sige, tayo. Punta rito. Bilis. Punta rito. Siyempre, paano ko makakausap? World's smallest, pinakamaliit, pero largest troublemaker. Ha? Sige na, pag hindi kayo sumagot, kakainin ko ngayon to. Richard, lapit ka rito. Sige na, huwag kang matakot. Pagkakataon mo na to, na yung camera, oh. Parang replay, ah. Parang ganito last Sunday, di ba? Sige. Richard, taga saan ka? Pangasinan. Paano ka napunta rito? Sinama po kanina. Okay. Okay, sige. Gusto mo to? Okay. Parehas tayo ng gusto, no? So, kaya, pero hinay-hinay ka lang kasi kung ayaw mo nangyari sa akin, ito, medyo, Kaya, ka lang, ha? So, Toblerone, ibibigay ko sa iyo pag masagot mo yung tanong ko. Pinakamalit na bagay, the world's smallest but largest troublemaker. Ano yun? Tang po. Tama ba? Tang? Tama. Galing. Sige. Thank you, ha. Yan. Pag-usapan natin yung... Pero, teka, labit ka rito. May second question. Pakilabas nga yung tang mo. Hindi, biro lang. Sige. Actually, itatanong ko sana ay yung may pinakamahabang tang. Kaso parang nakakahiya, no? Kadiri naman, di ba? Grabe, baka ma-discover, maano pa kayo sa Guinness, no? So, yan ang pag-uusapan natin ngayon. Very interesting. May idea kayo kung saan makikita ito? So, yan ang pag-uusapan natin. Dahil itong tang na to, katulad ng nabasa ko, ang tang is a God's wonderful creation. Kung hindi po ninyo alam, 20,000 taste bud meron ang tang natin. Okay, lahat ng klase ng asim, yung asim pala, iba-ibang klase pa pala yung asim na yan. Yung tamis, iba-iba rin yung tamis. Yung alat, iba-iba rin yan. So, imagine niyo 20,000 na taste buds or panlasa ang pwedeng lasahan ng parang nag-iba yung kulay. Ayun, na ano yata doon. 20,000 ang pwede niyang lasahan, no? At kahit anong klaseng pagkain pwede niyang matikman, malasahan, ano. Pero sa isa pang pag-aaral, sabi ng isang pag-aaral, ang mga babae daw ay mas marami silang magsalita kaysa sa lalaki. Do you agree? Okay. Ito, pag-aaral ito, hindi sa akin ito. 20,000 words daw ang binabanggit ng babae per day. Per day. At, yun, mas marami silang magsalita ng 13,000 than the average man. Palakpakan natin yung mga babae. Kahit yata tulog, nagsasalita yung mga yan. Di ba? Hindi naman. Mahal natin yung mga girls dito. Mahal natin yung mga nanay. Pero yun lang, talagang, kaya nga sabi sa Bible, sa James, no, we must be slow to speak and quick to listen. Alam nyo ba tayo binigyan ng dalawang tenga at isang bibig? Ibig sabihin, mas lalo tayo dapat nakikinig kaysa nagsasalita. Meron na ba kayong nakausap na kakwentuhan mo, hindi ka pa tapos, nagsasalita na? Di ba? May ganun, di ba? Parang ang sarap boljakin, di ba? Hindi pa tapos yung ano mo eh. No, yung parang nagko-conclude na yun yung sasabihin mo, hindi naman yun eh.
No, may mga taong gano'n na mabilis magsalita kung minsan hindi nila alam kung paano gagamitin yung speech, yung pagsasalita. Alam niyo yung speech is God's gift yan. Dahil hindi naman lahat ng tao nakakapagsalita. Di ba? Punta kayo sa sa restaurant ba yun, yung Pipe. Di ba? Sa Luneta yata yun na hindi ka na pag bumili ka, talagang senyasan kayo. Di ba? Talagang pero yun nga, kung ikaw ngayon ay nakakapagsalita, ayan ay gift ni God sa'yo. Pero the point is, paano mo ito gagamitin in a way na makaka-honor kay God? Kasi ang motto nga, ang natin dito, ang ating mission statement is to honor God and make disciples. And when we say we honor God, it's not just dapat holistic. Even in our speech, we honor God. Pero sad to say, if God will, parang kung titingnan ni Lord, imang microscope niya ang ating bibig, makikita ni Lord na maraming lumalabas dyan na hindi karapat-dapat. Guilty or not guilty? Guilty tayo doon, no? So, sa James chapter 3, verse 1 and 2, okay, sige. Diyan na lang kayo, relax na lang kayo. Ayoko nang kayo, no? James chapter 3, verse 1 and 1 downwards. It says, "Not many of you should presume to be teachers, my brothers, because you know that we who teach will be judged more strictly. We all stumble in many ways. If anyone is never at fault in what he says, he is a perfect man, able to keep his whole body in check." No, sabi dito, we all stumble in many ways. At syempre, ang pinag-uusapan dito is taming the tongue. Particularly, mas madalas tayong natitisod or nagfo-fall into temptation because of the improper use of tongue. Verse 3, "When we put bits into the mouths of horses to make them obey us, we can turn the whole animal or take ships as an example." So, gumagamit na si James dito ng illustration. Paano ba niya pinapa-illustrate para maintindihan natin kung gaano ka-powerful ang dila? So, ginamit niya yung bits. Yan po yung nilalagay sa kabayo. At yung pangalawa, or take ships as an example. Although they are so large and are driven by strong winds, they are steered by a very small rudder wherever the pilot wants to go. Like the tongue is a small part of the body, but it makes great boast. Will you agree with James na ang dila ay nagyayabang? Consider what a great... guilty ako rito, di ba? Lagi ako nagpapakilala na ako si Piolo Piccolo. Guilty ako doon. No? Consider what a great forest is set on fire by a small spark. The tongue also is a fire. Sabi niyo, fire. Wow. Para palang apo yan, no? Na magsisimula ng maliit yan at kaya niyang tumupok ng malaking forest or city, di ba? It is a, okay. The tongue is also as fire, a world of evil among the parts of the body. It corrupts the whole person, sets the whole course of his life on fire, and is itself set on fire by hell. All kinds of animals, birds and reptiles and creatures of the sea are being tamed and have been tamed by man. Will you agree? Kahit yung pinaka-wild na animal, kayang itame ng tao. Yung leon, yung tiger, pwedeng itim ng tao, pwedeng turuan, no? But no man can tame the tongue. It is a restless evil full of deadly poison. Daming lason pala dyan. With the tongue we praise our Lord and Father, and with it we curse men who have been made in God's likeness. Kita nyo inconsistency? We praise the Lord here, pero paglabas natin, sinisigawan natin yung maid, yung katulong, o yung kasambahay. May ganun dito? Repent. Okay. 3:10. Out of the same mouth come praise and cursing. My brothers, this should not be. This should not be. Sabi ni James, can both fresh water and salt water flow from the same spring? My brothers, can a fig tree bear olives or a grapevine bear figs? Neither can a salt spring produce fresh water. And tatalon tayo sa Proverbs 18:21. It says, the tongue has the power of life and death, and those who love it
will eat its fruit. Do you believe that? That's in the Bible. Yung tongue mo has the power of life and death. Kaya pag laging lumalabas sa labi mo or sa tongue mo ay puro mga negatibo or sinasabi mo na kawawa naman ako, wala akong pera, pwedeng mangyari sa iyo 'yon. No? Okay. Sige, let's pray. Lord, we thank you, Lord, for this evening. We commit this time to you. Speak to us with power. Lord, I commit my life, even my heart to you. Lord, be sovereign in our midst, Lord God. Go beyond my capacity, Lord God. Continue to transform our lives, Lord, into the likeness of the Lord Jesus, that we may live a life that is honoring and pleasing to your sight. Lord, break us, break our hearts, Lord God, and continue to cleanse our lips. This we pray in the mighty and powerful name of Jesus. Amen and amen. Okay, so I challenge you, pagkatapos natin na to, kasi next Sunday, wala nang didiretso na tayo ng First John. Mag-i-indeed series na tayo for Sundays yun. So I encourage you to invite your friends. Kung gusto nilang malaman kung ano ba yung content ng First John, napakaganda nito. Kaya, pero ngayon, I encourage you to read the book of James. Kasi kung di ako nagkakamali, 5 chapters lang yan. Pag uwi ninyo, siguro wala mang 1 hour yan. Pwede nyo upuan. Focus lang kayo doon. Parang First John din ito. Practical application of faith ito. No? So, ang ng James ay, ang author ng James ay, kilala nyo sino? Si James. Di ba? Siya ang kapatid ni Jesus himself. Kasi sa Bible maraming James eh. James son of Alphaeus, James son of Zebedee, at itong gumawa ng James na pag-aaralan natin ngayon is si James na the great bold brother of Jesus himself. Matapang ito. Pero during the earthly ministry of Jesus, James is an unbeliever. Hindi siya naniwala kay Jesus. Doon pa lang siya naniwala pagdating nung nag-resurrect na si Jesus. Kasi isa si James sa pinagpakitaan ni Jesus ng kanyang pagkabuhay. Doon pa lang siya naniwala. And si James, based on history, he is the leader of the Jerusalem church, Acts. No? Siya yung parang pinaka-bishop doon. Siya yung pastor ng mga pastor doon. At sabi niya, nung sinulatan niya yung mga Jew doon sa Jerusalem, mayroon silang matinding problema doon. No? At isa lang sa concern nila is yung paano ba masasabi kung isang Christian o isang tao ay mature na siya. Sabi niya sa James chapter 1, verse 1 and 2, or 2 and 3, sabi niya, ang tunay na mature na Christian ay meron siyang kakayanan to persevere. Nagpe-persevere sa trial, sa testing, hindi agad bumibitaw, no? Pangalawa, ang tunay daw na mature na Christian ay ino-obey niya yung word ni Lord, no? Ang faith niya hindi lang yung faith na mental assent. Ang obey niya is faith with obedience, with action. Okay? So yun ang mature Christian. At ito, pumunta na tayo sa chapter 3, sinasabi naman niya rito na ang isang mature na Christian, isang mature na Kristiyano ay he has the power over his tongue. So yun ang makikita natin, no? Characteristics of the mature Christian. He has the power over his tongue. So, sabi nga sa Bible, kung babasahin natin ito, ang tongue natin, alam nyo, ang tongue, yung lumalabas sa bibig natin, hindi datang per se, yung lumalabas, ano may mga words na lumalabas dyan, is an indication, pakinggan ninyo, importante ito, is an indication of your inward spirituality. Okay? Okay, meron tayong verse dyan. No? Okay, tingnan natin yung verse dyan. The tongue reveals the person's inward spirituality. Luke 6:45, it says, the good person out of the good treasure of his heart produces good. And the evil person out of his evil treasure produces evil. For out of the abundance of the heart, his mouth speaks. Okay. Out of the abundance of his heart, his mouth speaks.
So kung anong laman ng dibdib, siya ang lumalabas sa bibig. Di ba? May kanta yun, di ba? Okay. So, pwede natin malaman kung gaano, kung totoong Kristiyano ang isang tao, kung ano yung mga lumalabas sa kanyang bibig. Minsan, ano yan, spiritual indicator yon. No? Hindi yan yung, Kristiyano kasi meron siyang damit na Jesus, di ba? Hindi ganon. Kasi pwedeng may damit kang Jesus, pero pagdating mo sa bahay, puro ka reklamo. Dahil naging singkit na mata mo, dahil lagi kang pansit na naman, di ba? Di ba? Kaya, di ba? Laging pansit, hindi nakuha ng iba, di ba? Di ba? Bakit daw yung mga incheck singkit? Kasi laging pansit ang kinakain. Di ba? Sabi ng incheck. Di ba? Di ba? Ayun, yan. Okay, tama naman kayo doon, no? Ayan, sige. Ang problema ganito. It's hard to tame the tongue. And it's hard to tame the tongue kung ano yung mga pumapasok. Pero, mami-minimize natin, yung lumalabas pala, it's hard to tame yung mga bagay na lumalabas. Pero, mapipili naman natin yung mga bagay na pwedeng pumasok. Nagets natin? Kasi, dapat tayo i-guard natin yung heart natin na kung ano yung papasok dyan, kung ano yung papanoorin natin, ano yung babasahin natin. Kasi, pag pumasok sa puso yan, lalabas yan sa bibig. Okay? Lalabas yan sa bibig. No? So, ito yung ano dyan. The heart of the problem is the problem of man's heart. In reality, the heart of man is totally depraved. Yan, medyo theological yon. Totally depraved. Wala talagang, parang walang nakatagong kabutihan. Talagang sabi sa Bible, every inclination in man's heart, in Genesis chapter 6, every inclination on man's heart are all evil, no? Kaya yung lumalabas sa Romans chapter 3, yung lumalabas sa bibig ng tao talagang bulok. I'm not saying na walang lalabas na maganda sa bibig natin, pero by nature kahit hindi turuan ang isang bata, kahit hindi turuan magsinungaling yan, will you agree with me? Magsisinungaling yan. Will you agree with me? Di ba? Kasi the Bible says that the heart of man is totally depraved. Bulok siya. So, kaya iingatan natin yung pumapasok dito para mabantayan din natin yung lumalabas sa ating bibig. Sabi dito, what you say and what you don't say are both important. What you say and what you don't say are both important. So proper speech is not only saying the right word at the right time, but controlling your desire to say what you shouldn't. No? Yun daw yung tamang speech, no? It's not only saying the right word at the right time, but controlling your desire na huwag mo sabihin yung mga hindi naman dapat talagang sabihin. Okay. Ano ba? Ito yung pag-usapan natin ngayon. The three powers of the tongue. The three powers of the tongue. Number one. The three powers of the tongue. Number one, the tongue has the power to direct. The tongue has the power to direct. James chapter 3, it says, at a bit in the mouth of a horse controls the whole horse. A small rudder on a huge ship in the hands of the skilled captain sets a course in the face of the strongest wind. So, inillustrate ni James na ang dila ay katulad ng isang bit na nasa, alam niyo yung bit, pakita natin yung picture ng bro. Yan. Yung nilalagay dito, para hindi ako marunong mag-drive pero alam ko pag ginagano niya, alam nila, napapaligo nila yan, di ba? Kaliwa, kanan, diretso. No? So, pag hindi ka marunong yan, gaganon yan, di ba? Mawawala sa control yan. Kaya, napakaliit lang yung horse pitch na yan, pero pwede niyang kontrolin yung kabayo. Ganon din naman yung rudder, yung nasa ilalim ng barko. Siya yung napakaliit lang niya, elis lang yan at parang may bakal dyan sa harap. Pero kahit gaano kalaki yung barko na yan, kaya niyang kontrolin yung destination, yung patutunguhan. So what is my point? Yung tongue, your tongue, our tongue has the capacity to influence, to affect others lives. No? The tongue has the capacity to affect. No? Pwede po yung maka-apekto sa
iba, no? The bit and rudder have the power to direct, which means they affects the lives of others. Even Jesus Christ himself, no, nung nasa John chapter 4, mayroong lumapit na Samaritan woman. Very maiksi lang ang conversation nila, pero it affected the life of that Samaritan woman. Even yung adulterous woman na nahuling pinagbabato siya, sabi ni Jesus, nung lumapit sa kanya, sabi ni Jesus, "Go and sin no more." It affected the woman's destiny. No? Kasi ang lumabas sa bibig niya ay pagpapakita ng babae, kahit ginawa mo yan, may chance ka pa. I am a God of second chances. No? Hindi niya kinondem. Hindi niya kinondem yung babae. No? And even Apostle Peter, sa Acts chapter 2, he preached for 10 minutes and 3,000 were converted to Christianity because of very simple preaching of faith and repentance. No? Kaya yung lumalabas sa bibig natin, it can affect the lives of people, the lives of your family. No? Kaya we must be careful enough sa mga paggamit natin ng mga salita. No? Kaya nga, malaking bagay itong nangyari rito kay, who among you knows Dwight L. Moody? Kilala nyo? O ngayon nyo lang narinig. Si Dwight L. Moody is one of the famous evangelists, medyo matagal na, no? Pero nung April 21, 1855, si Edward Kimball, pinuntahan siya sa isang shoe store. Si Dwight L. Moody, isang sapatero, at pinuntahan niya, Sunday school teacher po si Edward Kimball, at Edward Kimball shared the gospel to D.L. Moody, and that moment affected the life of D.L. Moody, at D.L. Moody becomes one of America's greatest preacher, greatest evangelist. Actually, kung kilala nyo si Billy Graham, kilala nyo? Okay, galing yan. Si D.L. Moody, tapos si Chapman, Wilbur Chapman, naging Christian si Chapman, Billy Sunday, Mordecai Ham, tapos naging Billy Graham na. So take note, no? Kung hindi sinira ni Edward Kimball si D.L. Moody, walang Billy Graham. Yung Billy Graham, medyo matanda na siya ngayon. Pero grabe yung kanyang evangelistic ministry sa Amerika. No? Halos siguro, halos lahat yata ng states doon ay napuntahan niya at talagang in-evangelize niya. No? Kaya yung words na lumalabas sa bibig natin, it can affect. No? Pwede siya maka-apekto. But the question is, anong epekto, pag nagsasalita ka, anong epekto nito sa nakikinig? Is it nakakapagbigay ba ito ng pag-asa o nakakapagbigay ito ng kawalan ng pag-asa? Pag may lumapit sa inyo na, bro, parang gusto ko na mag-give up, ano sasabihin mo? Ayan, Brad, talon ka na. Di ba? Ganun ba yon? Kasi yung words, pwede siya maka-apekto. Sabi sa Proverbs, yung timely words, pakinggan niyo ako, no? Yung timely words is like a medicine. Para siyang gamot. Na pag napakinggan mo siya, it can ease, no? Medyo mababawasan yung, kunyari, kung may pinagdadaanan ka emotionally, no? Pag timely yung words na pagkakabitaw, medyo makakalma ka doon, no? So, first power of the tongue is it can affect, no, people's lives, no? It directs, no? It directs. Pangalawa, power of the tongue is the power to destroy. Do you believe that? That the tongue has the power to destroy? Pwede siyang makasira. James chapter 3, verse 6 to 8. The tongue also is a fire. Sabi niyo, fire. Walang fire. Fire! A world of evil among the parts of the body. It corrupts the whole person, sets the whole course of his life on fire, and it is itself set on fire by hell, but no man can tame the tongue. It is a restless evil, full of deadly poison. It is full of deadly poison. So alam niyo yung fire, parang maliit lang yan, pero pwede siyang mag-spread ng ano, no? It can tear down, it can destroy family, it can take away lives, no?
Sabi sa ano, deadly poison din siya. It can contaminate and work secretly and slowly and then kills. Papatay ka niyan. Okay, tingnan niyo ako. Ilang pamilya na yung nasira or ilang magulang at anak ang hindi nag-uusap ngayon because may nabanggit si mami, si daddy na sobrang nasaktan si anak. Or vice versa. May nabanggit si junior na ikinasama kinasama ng mami at daddy niya. Kaya for so many long years, hindi sila nag-uusap. Pero alam niyo yung technique dyan? Alam niyo bago mamatay si mami or si daddy, ito, typical Filipino, bago mamatay yan, ipapatawag yung mga anak niya. O tawagin sila junior, papatawag. Lahat ng mga nakaalitan, tatawagin. Tapos sasabihin ni mami, o sige anak, malapit na akong kunin ni Lord, pinapatawad ko na kayo. No? Di ba may mga ganon? Yung pag kung kailan huling hininga, doon nagpapatawaran. Bakit hihintay mo ba yung huling hininga bago mo patawarin yung anak mo or yung anak? Ba't hihintay mong malapit ka mamatay at doon ka palang magpapatawad sa nanay mo, daddy mo? Magpapatawad ka rin lang naman. Ba't kinakailangan mong hintayin? Kung biglaan yung pagkamatay, tumatawid, nasagasaan ng pison, paano yun? Hindi na ilagan. Di ba? Magpapatawad ka na rin lang, magpatawad ka na ngayon. Kasi bago mamatay, sigurado magpapatawaran yan. At sigurado pupunta yung anak kasi may mana siya eh. Di ba? Ganun lang yun eh. Di ba? Minsan words lang yan. Minsan hindi naman pera pinag-uusapan. Minsan words lang na nakasakit. Pero how many years na silang hindi nag-uusap? 5 years, 10 years. It can destroy. It can destroy your life. It can destroy your family. Meron isang kwento, sa Cebu nangyari to. O, gising. Kwento. Nakakatawa to. O, sasabihin ko na, nakakatawa to. Ha? Kasi baka di makuha ng iba. Nakakatawa to, ha? Doon sa likod. Nakakatawa tong kwento ko. Ha? Pero huwag muna kayo tumawa. Merong kwento. Sa Cebu. Sinong taga Cebu rito? Sino yung taga Cebu rito? Wala. Cebu ay Bisaya ba yun? O ibang... Ha? Bisaya, ano? Ayan, okay. Hindi ako masyadong Meron daw isang merong isang nanay, no? Merong isang nanay. Kasi doon sa Cebu, parang may doon may parang malapit na may dagat doon. Tapos may mga hotel, may mga Merong isang nanay na nawaglit sa paningin niya yung kanyang anak. Tumatakbo siya, hindi niya alam, basta tumatakbo siya, sumisigaw siya, sabi niya, Chona May! Chona May! Sumasagot, niya, Chona May! Chona May! Tumatakbo siya, Chona May! Chona May! Yung mga tao sa building, yun? May tsunami daw, may tsunami. Baba tayo. Nagbabaan yung mga tao. Ang daming tao ngayon doon sa Tapos biglang may lumabas na reporter. Ba't tumatawa na kayo? May lumabas na reporter. Mrs., ano ba yung niyo? Bakit ang daming tao rito? Ano yung sinisigaw ninyo? Ba't sumisigaw ko kayo ng tsunami? Wala namang tsunami. Okay naman yung dagat. Sabi naman ng babae, anong tsunami? Hinahanap ko anak ko. Nagtataka ako ba't ang daming tao ngayon dito? Ang hinahanap ko, si Chona May. Si Chona May. No? Nagets ninyo? Ayun. Nakuha nyo agad eh. Ayan. So, yan ang pagkaka-spelling yan. Hindi tsunami. No? Kaya kung minsan pag hindi maganda yung medyo nagtitrigger ito ng parang alarm. No? It can destroy. Buti nga wala. Ito itong nangyari yun. Balita. Hindi ko yung gawa-gawa. Nagkaroon ng stampede. No? Ang daming tao. Kala nila may tsunami. Yung pala si Chona May. Si Chona May pala yung hinahanap. No? So, dapat medyo maayos din yung ating pagka-pronounce. Kasi minsan, akala, tsunami, yung pala si Chona May. No? So, pwede siyang maging, puntahan natin ito, the untamed tongue of human nature. Guilty tayo dito. Guilty ako dito. No? Yung lying tongue. No? The lying tongue. In Exodus 20 verse 13, it says, 16, you shall not bear false witness against your neighbor. No?
Kasama na po dyan ang perjury. Sino rito yung nagsisinungaling? Araw-araw. Nahihiya pa kayo. Pakita nga natin bro yung sa Amerika. 91% ng mga Amerikano ay regularly na nagsisinungaling. Based on the book, The Day America Told the Truth. 91% of us lie regularly, sabi ng Amerikano. Majority of us find it hard to get through a week without lying. Parang lalagnatin sila pag hindi sila nagsinungaling sa loob ng isang linggo. 1 in 5 can make it through a single day without lying. 1 sa 5 talagang lalagnatin talaga pag hindi nagsinungaling. So by nature, ang tao sinungaling. Hindi lang Amerikano, kahit Pilipino. Diba? It can destroy. Yung lie, balikan natin yung ano kanina. Yung lying, marami yan. Maraming ano yan eh. Kasama dyan yung perjury. Yung, balikan natin yan. Exodus 26, you shall not bear false witness against your neighbor. Ang context nito ay sa korte. Pag ikaw yung nasa korte, pinapasumpa, di ba? Sa Bible, tsaka dun sa judge, di ba? So, pag ikaw ay nagsabi ng hindi katotohanan sa korte, ang tawag po dyan ay perjury. Okay? Bakit galit ang Diyos sa perjury? Kasi nadidefeat yung purpose ng justice. Okay? Alam niyo ba bakit maraming nakakulong ngayon at wala namang kasalanan? Kasi may nag-bear witness na kasinungalingan. Galit ang Diyos doon. Okay? Galit ang Diyos doon. Gossiping. Yan, sabi nga ni Kuya Dave, number 1 sports ng mga Pilipino. Gossiping. Di ba? Chismis. Di ba? Chismis. Parang, ano na to eh. Naging business na nga to eh. Di ba? Sa dyaryo, magbukas ka, entertainment, chismis. Unod ka ng TV, Star Talk, chismis. Sa Pilipinas, pag ikaw ay tumaba, may meaning yon. Buntis ka. Di ba? Pag ikaw naman ay pumayat, nagda-drugs ka, no? Di ba? Ganon mag-isip. Ganon yung katindi, yung gossiping sa Pilipinas. Pag sinabing gossiping is, wala. Siguro kung may katotohanan, ilang porsyento lang, tapos halos karamihan doon, malaking percentage na ay kasinungalingan. Slandering. Pag slandering, talagang totally wala. Talagang paninirang puri. It's parang you're speaking behind the back ng isang tao. Na wala naman siyang ginagawa, mabait naman siya, pero sasabihin mo, ay, alam mo si talagang malakas ang niya, hindi naliligo yan eh. Di ba? Ganon, di ba? Slandering, no? Yung paninirang puri. Actually, pwede kang mademanda pag ikaw ay gawain mo yan. No? Paninirang puri. Intentional deception. Ito yung tipong parang gagawa ka talaga ng mga istorya para mangloko ka ng tao. Magagaling dyan yung mga yung mga illegal recruiter, di ba? Ang gagaling. Yung ibang networking, di ba? Ang gagaling, Tapos, meron pa sa korte, palalabasin, nasa Amerika siya, tapos may video, wala siya doon wala siya nung araw na yun, nandun siya sa Amerika, at siya ay nag-surfing. Alam niyo, kilala niyo yun? Okay. May mga ganon, intentional. At lalo na kami, kunyari ako, nagpipreach ako sa inyo ng ibang gospel, intentional deception yun, niloloko ko kayo. Yeah? Kunyari, tinuro ko sa inyo, ako ang the appointed Son of God. Diba? Intentional deception yun. Diba? No one can claim that he is the Son of God. Kasi ang requirement para ikaw maging Son of God, kinakailangan mag-resurrect ka. Hindi ka naman nag-resurrect eh. Di ba? Lying, pangalawa ay flattering. Flattering tongue, no? Okay. Pangalawa is the flattering tongue. Psalms chapter 5 verse 9, there is nothing reliable in what they say. Their inward part is distraction itself. Their throat is an open grave. They flatter with their tongue. Ano yung flattery? Parang lying din to. Pero ito yung parang tipong pupurihin ka, i-commend ka, pero at the back of his mind, iba ang sinasabi niya. To make it short, binobola ka. Okay? Binobola ka nito. Marami yan. Marami rito niyan, di ba? Yung sinasabi, ang galing niya, pero sa totoo lang, bisit na bisit ka. No, may mga gano'n na, ang galing mo kumanta, no? Ang ganda ng damit mo, pero sa totoo lang, mukha siyang suman, di ba? Di ba? Tapos sasabihin mo, ang ganda niya sa likod, pag harap, no? Sugpo, tapon ulo, di ba? Mga ganun, di ba?
pupurihin yun, pupurihin, nakatalikod kasi, ang ganda, naku, ang ganda ng katawan. Pagharap, naku, sugpo pala, no? So, pupurihin mo, pero bigla mong titirahin, hindi talaga, flattery yun eh. No, yung parang kunyari, meron kang asawa, no? Bagay ba sa akin to, honey? Ganyan. Para hindi na lang magtanong, bagay sa'yo yan. Di ba? Para hindi na lang humaba yung usapan. Kahit hindi bagay, wala kang concern sa kanya, sasabihin mo bagay. Sige, bagay ang buhok mo. Bagay ang buhok. Bagay sa'yo yung may bangs. Pero at the back of your mind, ang kamukha ni Raisa May. Di ba? Parang ganun, di ba? Di ba? Sabihin ganun eh. Mga flattery iwasan po natin yan. Nagbibigay ng distraction yan. No? It can, makakasira yan sa tao. Pag talagang mahal mo yung tao, sabihin mo sa kanya na, sister, huwag ka na mag-bangs. Di ba? Headband na lang. Di ba? May mga ganyan na, huwag po natin maging bilang Kristiyano, dapat wala yung lying tongue at wala dapat yung flattery. Sabihin natin yung totoo. Sabihin mo kung talagang si Raisa May nga siya. Diba? Pangatlo is the proud tongue. The proud tongue. Psalms 12:3-4. May the Lord bring their flattery to an end and silence their proud tongues. They say, we will lie to our hearts content. Our lips are our own. Who can stop us? So may natawag na proud tongue. Na every time nakausap mo siya, laging siya yung bida. Siya lagi yung pogi. Di ba? Yung laging puro ko. Kamag-anak yata ni atoy ko to eh. Yung bahay ko. Kotse ko. Di ba? Yung koleksyon ko. Di ba? Parang hindi na kayo nag-usap ng ibang tao. Laging siko. Laging siko ang pinag-uusapan. Proud tongue. No? It can destroy you. It can destroy. Lying tongue, flattery tongue, and proud tongue. Sabi sa Bible, pride goes before destruction. So pag ikaw may pride, so kasunod niyan ay destruction. Minsan nga may mga tao na hindi man nagsasalita, tayo pa lang mayabang na. Alam niyo ba yung tayong mayabang? Alam niyo yun? O yun, Robin Padilla daw. Magagaling ito mga daw, magagaling. Paano ba yun? Hindi ko alam yun eh. Pero may mga ganun na parang hindi man nagsasalita, parang iba yung dating nito. Parang, di ba? Tsaka alam mo, minsan pag may nakikipag-usap, hindi naman ako psychologist, pero pag meron doon nakikipag-usap, kunyari nag-uusap kayo, opo. Yung kausap mo, laging nakaganon. Hindi nagsasalita yon. Pero ang tawag ng mga psychologists ang close. Sabi niya, bahala ka sa sinasabi mo. Basta importante. Parang hindi siya interesado sa nagsasalita. Pride yun. Kaya nga ang sinasabi ko kanina, importante yung sasabihin mo at yung hindi mo rin sinasabi. Okay? Mayroong verbal at non-verbal. Kaya pag nakikinig kayo, ibabaan nyo yung kamay nyo. Kasi naka-open dapat kayo sa word ni Lord. Hindi yun, biglang nagbabaan yung mga kamay doon, no? Hindi, miro lang. And then, hindi ko naman, pero nabasa ko lang naman yun. Kaya pag nakipag-usap kayo, tatanggalin nyo yung nakaganon kayo. Kasi kayabangan yun. Okay? Lalo na pag gumanon kayo. Iba yun. Pakyut na yun. Mayabang na talaga yun, di ba? Ako, i-assess ninyo, mayabang ba ako? Hindi naman, di ba? Parang, kasi yung pagiging humble, mahirap talaga itago yan eh. Hindi, biro lang. Hindi. Lahat naman tayo ay, maliwanag naman sinasabi ng Bible that God opposes the proud, but gives grace to the humble. So every time na we exalt ourselves, ang pangalan natin, kinukuha natin yung praise para kay Lord, sad to say, God will discipline us. Sometimes God will send sickness sa'yo to discipline you. Minsan may mga mangyayari sa'yo. Pero hindi ko sinasabing kamalasan, hindi naman tayo naniniwala doon. Pero God will discipline you para lang ibalik ka dun sa humility. Okay? No? And lastly, tongue has the power to delight.
May mga choices tayo. Tongue has the power to direct. Tongue has the power to destroy. Choice mo pa rin yan eh. May free will tayo. And lastly, the tongue has the power to delight. Pwede siya, no? Parang katulad siya ng sinasabi sa James, no? Sabi dito, my brothers, can a fig tree bear olives or a grapevine bear figs? Neither can a salt spring produce fresh water. Ang binabanggit na illustration dito ni James is like this. Ang tongue, it can gives delight kasi hinihalin tulad siya sa isang fountain. No? Hinihalin tulad siya sa isang tree na pwedeng magbigay ng shelter. No? Isang fountain na pag umusbong siya, ininom mo, it will gives you refreshment. No? Mare-refresh ka kahit papano. No? Sabi sa Proverbs 12:18, some people make cutting remarks, but the words of the wise bring healing. The words of the wise brings healing. Okay? Alam niyo yung healing? Alam niyo yung healing? Yung may hinihiling ka. Hindi. Healing is nagbibigay ng kagalingan. Ayan. Healing. Sabi nga niya, di ba? 12 words. Take note. Take note these words. Ito yung mga powerful words na dapat hindi nawawala sa bibig ng isang Kristiyano. Dapat dala-dala natin to. Imbis na negative words, dapat ito ang mga dala natin. Please and thank you. Sabihin nyo nga, practice. Please and thank you. May mga tao, porkit may posisyon lang sila, kung makapag-utos, wagas. Walang please. Alam nyo, pag tayo po'y gumagamit ng please, may I please, or thank you, ang sinasabi natin dito ay tinuturing mo yung kapwa mo hindi bilang isang hayop o bilang material na bagay, tinuturing mo siyang bilang tao. Okay? Pangalawa, I'm sorry. I'm sorry. Sino rito yung lumalabas sa kanya yung salita na to? Okay. Yung iba, sa iba dahil may pride sila, hindi lumalabas tong I'm sorry. Alam niyo gaano ka-powerful ang I'm sorry? Ang I'm sorry is ang isang parang may wall, pag sinabi mo yung I'm sorry, pwedeng masira, mabuwag yung wall na yon. It can build bridges. Pag ikaw ay marunong mag-sorry. Yung isang relationship na sira, pag ikaw ay nag-humble down, nagpakumbaba ka at sinabi mo, I'm sorry bro, I'm sorry kapatid. Yung bridge na nasira, mabubuo ulit. Magre-reconcile ulit kayo. Take note. Bakit marami nagkakagalit? Bakit matagal ang pagkakagalitan? It's because walang nagsosorry. Walang nagsosorry. Walang umaamin. Ako nga minsan, ako na may kasalanan. Ay minsan nga ako yung walang kasalanan. Pero dahil gusto mo na lang mag-reconcile kayo, you have to humble down na lang. At aminin mo na lang na, sige, ako na nga! Hindi, ganun pa yan, ha? Hindi parang ganun. So, I'm sorry. No? Huwag natin kakaligtaan yung word na yan. Powerful yan. Ako, naniniwala ko, si Lord na naka-invento ng mga words na to. At yung word na very powerful, I love you. Sa Hapon, I rob you. Diba? Nanakawan kita! I love you. No? Lumalabas mo ba to sa mag-asawa? Pag hindi mo asawa, mo sasabihin to, ha? Sa mag-asawa lang ito. Okay? O dun sa mga talagang very close sa'yo, sa magulang mo, kapatid mo. I love you. Ito pa. I'm praying for you. Napakasarap pakinggan yun, no, na pero huwag niyong gagamitin to sa sa kunyari lalaki ako sa babae. I'm praying for you. Iba yun, ha? Hindi yun ang sinasabi ko. Hindi yun, iba yun. So, napakamot tuloy ako eh. So, hindi to opposite sex ang pinag-uusapan. It's either, yes, pwedeng opposite sex, pero dapat walang kulay. Okay? Walang kulay, walang mali siya. No, kasi dito may mga pinagpipray din tayo dito na, siyempre, opposite sex. Pero malaking bagay yun. Kasi alam mong may pinagdadaanan siya, may nakapag-open siya na ganito ang buhay niya,
wala siyang pera, may sakit siya. Tapos maririnig niya, wag po kayo mag-alala, nanay. Wag po kayo mag-alala, tatay. I'm praying for you. That's powerful. That's powerful. You have 3 choices. Your words, your speech can direct, can affect others. Pero paano siya aapektuhan? Sa kabutihan ba o sa kasamaan? Pangalawa, words can destroy. Sana wag yun, wala dapat lying tongue, walang flattery, no? And lastly, no? Words can transform, no? Words can transform. Okay? Words have the power to give us delight, to give delight to others. Okay? Alam niyo ba, may mga tao malungkot, pero dahil nakarinig sila ng very timely word, nakarinig sila ng joke na talaga nakakatawa, na ano yung araw nila, na tawag nito, na nabubuo, gumaganda yung araw nila. Okay? So, yun po ang ating pag-isipan. And I hope and I pray this is my big idea. Think before you speak. Kung meron mo kayong babaunin ngayon, yung idea na think before you speak. Okay? Acronym po yan. Think. Pag nagsalita kayo, see to it. Is it true? Is it true? Totoo ba to? Bago kayo magsalita, yung sasabihin mo, totoo ba to? Totoo ba yung sasabihin ko? Dahil kung hindi, you have to shut your mouth. Is it helpful? Itong sasabihin ko, makakatulong ba to? Makakapagbigay ba to ng encouragement? Is it inspiring? Is it inspiring? Yeah? Is it necessary? Kailangan bang marinig nila to? Kasi baka naman, nagsasabi ka nga ng totoo, ang pinagsasabihin mo, baka atakihin naman siya ng puso, huwag mo sabihin. Baka bigla siyang bigla siyang mamatay. Is it kind? Hindi ba siya harsh? Kind ba yung words na gagamitin mo? So think. Ito yung big idea. Think before you speak. Is it truthful? Is it helpful, inspiring, necessary, and is it kind? Kaya kung hindi totoo yung sasabihin mo, takpan ng bibig. Takpan ng bibig. At kung merong tendency na ang laman ng puso mo ay galit, dahil lahat naman tayo dito nagagalit, tama? Kasi si Satan, napakagaling yan, magaling na kalaban ito. Pag nakita niya yung heart mo may galit, sisindihan niya yan. Isang palito lang yan. Pag hindi mo na control ang bibig mo, may lalabas na hindi maganda dyan. Maglalabas yan ng mga curse words, di ba? Paglalabas yan ng mga bagay-bagay na hindi dapat maririnig sa isang Kristiyano. Daanan ko lang to ng konti, pero patapos na po tayo. Even yung mga dirty jokes, dapat wala po ang Kristiyano niyan. Okay, yung tipong nagjo-jokes na parang double meaning, wala po dapat ang Kristiyanong ganyan. Amen? Hindi yung nagdi-dirty jokes sila, tapos, ako meron din ako eh. Yeah? Kristiyano ka eh. Diba? Anong pinag-aiba mo? Iba ka na. If anyone's in Christ, he is a new creation, the old has gone, the new has come. Hindi yung ikaw ba mas maraming dirty jokes. Diba? I'm going to conclude with this, no? Kay Warren Wiersbe, sabi niya, the smallest but largest troublemaker in all world is the tongue, but it does not have to be troublemaker. Yun ang maganda. God can use our tongue to direct others to the way of life and to delight them in the trials of life. Sa lahat na nagpe-Facebook, if you can say anything nice, don't say anything at all, and don't write it on Facebook either. Marami na nag-away dyan. Minsan nga, naka-Facebook ako, parang may nag-aaway yata. Diba? Nagsasagutan sila sa Facebook. Kaso, ang nakakabasa, buong mundo. Pinag-away nila yung isang kaperasong tawas. Sinong kumuha nun, diba? Kung wala po tayo, kung hindi po tayo ganun ka-responsible na mag-post ng mga
ng mga words o sa loobin, wag na lang po tayo mag-post. Kasi parang fire yan eh. Pwede siyang maging apoy, pwedeng makasira. At mangyayari dyan, magkakampi-kampihan. Ang dami na nag-away sa Facebook. At minsan, pag hindi ka responsible dyan, yung mga nakalagay sa Facebook, pwede siyang tumayo sa korte. Ina-acknowledge na po ng korte yan. No? So, as a Christian, sabi ng Bible, our speech, sabi sa Colossians, should be seasoned with salt. Dapat may halaga. Pag nagsalita ka talaga yung tipong papakinggan ka. No? Hindi yung, ay, kasalita na naman yan. Alis tayo dyan. Walang kwenta yan. Di ba? Dapat may halaga. No? And gusto ko pong i-end na dito. Gusto ko pong maging prayer natin. Bila ba tayong dumayo? May I ask everyone to stand up. Gawin natin prayer ito. May I call the music team. Ito ay prayer ng isang psalmist. Sabi niya, Psalms 141, verse 1 and 3. Make this as your personal prayer. This is a prayer or a psalm of David. Sabi niya rito, O Lord, I am calling to you. Please hurry. Listen when I cry to you for help. Accept my prayer as incense offered to you, and my upraised hands as an evening offering. Ito yung prayer niya. Lord, take control of what I say, O Lord, and keep my lips sealed. Sabi sa Bible, walang pwedeng makapagpatim. Hindi pwedeng paamuin ang dila ng tao. Hindi pwede. Pero, the question is, sino ba nagkukontrol ng buhay mo? Sabi ng Bible sa Ephesians, no? Be filled with the Holy Spirit. Alam niyo yung word na filled? Ano yung sabihin niya sa Greek? To be in control. If the Holy Spirit is residing in you, I believe, even yung pinakamahirap i-tame, yung tongue, ikukontrol ni Lord yun. Pwede pa nga niyang isil. Tutulungan ka niya. Kung mahilig ka magmura, puro curse words, or mga words na mga hindi dapat marinig, or meron kang problema sa gossiping, sa pag-slander, pray this prayer with the Lord. Sabi, Lord, take control of what I say, O Lord, and keep my lips sealed. Maaring siguro dahil sa words mo, may mga nag-away na tao. May naalala ka? Yes. Meron sigurado yan. Sana ito yung maging prayer natin. Lord, keep my lips sealed. Let's pray. Let's all bow down our heads. Thank you, Lord. You have given us, Lord, one of your best gift, the gift of speech, Lord God. But Lord, there are times na hindi namin alam ito gamitin. We lied for so many times. We flatter. Nag-complain. May mga lumabas na mga curse words. Forgive us, Lord. Nag-gossip. Forgive us, Lord. Na kumisan parang hindi yata lalampas ng isang araw na hindi kami nagsinungaling. Lord, give us the conviction. Minsan ito yung sin na parang natotolerate namin, pero ilagay niyo po sa aming heart na this is a sin. Just like murder. Just like stealing. Lord, give us a clean, just like the prayer of David, Lord, give us clean hands. And just like the prayer of Isaiah, woe unto me, Lord, I am a man of unclean lips. Kaawaan mo ko, Panginoon. Ako ay tao na may maruming bibig. And I see the holiness of God. And Isaiah says, Holy, holy, holy. The earth is filled of His glory. Alam niyo, church, when we worship God, when we see His holiness, ang una niyang i-deal is the holiness of our speech. I-deal niya yan. As we see God, as we worship God, let God search your heart, search your speech. Let God, let your life
be surrendered to Him. Surrender your life to Him. Surrender even your speech to the Lord. Dedicate your lips, dedicate your tongue to the Lord, and make your tongue a tongue that will honor Him. Thank you, Lord. Lord, bless your people. Lord, continue to search our heart, search our mind. This we pray. In Jesus' name.